Ka-Express, tapos na ang first window at ang verdict mula sa tournament overview ay malinaw. Gilas Pilipinas, sobrang lakas nga. Ang dominant na 2-0 sweep kontra Guam na sinamahan pa ng record-breaking rebounding performance ay nagpatunay na ang system ni Coach Tim Cone ay effective at resilient kahit wala ang inaasahang cornerstone ng kupunan. Ang hype ngayon ay hindi na kung mananalo ba tayo sa regional neighbors, kundi kung ang current momentum ba ay sapat na para i-secure ang slot sa 2027 FIBA World Cup. Ito ang ultimate question na kailangang sagutin ng Gilas sa mga susunod na windows. Ayon sa mga official updates at player pool analysis, ang current core ng Gilas, ang Triple Towers, sina Junmar Fajardo, AJ Edo at Quentin Meliora-Brown, at ang firepower ni Justin Brownlee at Dwight Ramos ay capable na manalo sa Asia. Pero ang strategic implication ng 2027 World Cup qualification ay mas complex dahil kailangan nating talunin ang mga elite teams tulad ng Australia at New Zealand sa mga susunod na schedule. Dito pumapasok ang crucial puzzle piece, si Kai Sotto. The fact na nagawa nating maging dominant nang wala siya ay testament sa depth ng roster, pero ang kanyang size, rim protection at offensive versatility ang mag-differentiate sa Gilas mula sa contender patungo sa guaranteed qualifier. Ang consensus sa basketball analyst ay simple. Ang level ng competition sa FIBA 2026 window kontra Australia at New Zealand ay magiging acid test. Ang system ay sulit, ang chemistry ay high, pero ang ceiling ng Gilas ay lalabas lamang kapag fully integrated na si Kai. Ang current success ay nagbibigay ng caution at confidence sa Gilas, pero ang final push para sa World Cup slot ay nangangailangan ng lahat ng available assets. Kaya naman ang focus ngayon ay hindi lang training, kundi sa pag-monitor ng progress ni Kai. Ang final answer sa qualification ay dependent sa kung gaano ka-epektibo ang team kapag kompleto na ang mga piyesa. Ang tournament overview matapos ang matagumpay na 2-0 sweep kontra Guam ay nagbibigay ng matibay na factual basis sa claim na sobrang lakas na ang Gilas. Ang average margin ng panalo ay nagpapakita ng commanding performance na hindi lang expected sa regional level, kundi nagbigay din ng statement sa Asia-Pacific region na ang Pilipinas ay seryoso sa long-term goal nito. Ang tagumpay na ito ay crucial dahil ito ang unang hakbang sa marathon na qualification process para sa 2027 FIBA World Cup. Bawat panalo ngayon ay nagtatag ng momentum at seeding advantage na magiging vital sa mga susunod na stages. Ang game takeaways mula sa first window ay nagbigay ng confidence sa Gilas, lalo na sa areas na traditional nating problema, ang rebounding at defense. Ang Triple Towers ni Junmar, AJ at QMB ay nagpakita ng unprecedented dominance sa paint na nagbigay ng security sa second chance points at defensive stops. Ang player status ng co-rotation ay highly positive kung saan sina Justin Brownlee at Dwight Ramos ay nag-deliver ng consistent offensive output at leadership. Ang execution ng system ni Coach Tim ay discipline at ang willingness ng mga player na maglaro unselfishly ay hallmark ng success. Well, sa kabila ng dominance na ito, ang tanong na sapat na ba ay relevant dahil ang level of competition ay dramatically tataas sa next window. Habang ang Gilas ay fully capable na manalo sa mga teams na may lower ranking, ang qualification para sa 2027 World Cup ay kailangang dumaan sa fire test ng Continental Giants. Dito nagiging critical ang strategic implication. Ang current success ay nagbigay ng confidence pero hindi guarantee. Ang team ay kailangang i-level up ang physicality at half-court execution upang i-counter ang size at sharp shooting ng mga kalaban tulad ng Australia at New Zealand. Ang schedule ngayon ay nakatuon sa intensive preparation para sa February 2026 window. Ang dalawang panalo ay nagbigay ng breathing room para sa scouting at refinement. Ang player pool updates ay nagpapatunay na ang core ay solid
pero ang ceiling ng team ay laging matatagpuan sa ultimate talent ng ating star center. At ang absence ni Kai dahil sa kanyang ACL recovery ay nagbibigay ng opportunity sa depth ng players na mag-step up, pero ang kanyang return ay siyang magiging game changer na kailangan para tuluyang i-dominate ang Group A at tuloy-tuloy na makapasok sa 2027 World Cup. Ang long-term vision ay malinaw, manalo sa bawat window at maghanda para sa ultimate goal ng global qualification. Ang strategic implication ng 2-0 start ng Gilas ay naglagay sa Pilipinas sa prime position upang makapasok sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang qualification format ay nagpapakita na ang Group A, kasama ang Australia, New Zealand at Guam, ay nagdadala ng top 3 teams sa second round kung saan ika-carry over ang lahat ng resulta. Ang 4 points na nakuha sa first window ay crucial advantage para sa next schedule laban sa mga elite teams. Ang goal ay magtapos sa top 3 ng Group A upang hindi tayo maghabol sa next phase. Ang acid test para sa team ay darating sa February 2026 window kung saan haharapin ng Gilas ang Australia at New Zealand. Ang mga laban na ito ang magsasabi kung ang current roster na walang Kai ay sobrang lakas na talaga. Ang Australia, na historically matindi nating rival at powerhouse na Oceania, ay maglalaro ng may full strength at international players. Ang matchup laban sa kanila ay mag-determine kung ang discipline system ni coach team ay kaya bang i-overcome ang elite size at sharp shooting ng mga Boomers. Kaya naman ang player pool updates ay highly anticipated para sa next window. Ang strategic value ng pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa points at reboundings na may ambag niya. Siya ang game changer na magbubukas ng offensive floor para sa mga shooters tulad ni Dwight Ramos at Sergio Perez. Ang kanyang 7-3 presence ay magiging deterrent sa paint at magpapahina sa pick and roll game ng kalaban. Ayon sa mga reports, si Kai ay on track sa kanyang ACL recovery at target na makabalik sa court sa later windows. At kung makukuha siya ng Gilas sa second round ng qualifiers, ang potensyal na team up niya kina Junmar Fajardo, AJ Edo at Quentin Maluraban ay magpapagulat sa Asia. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.